Hey everyone! Good morning! Morning guys! Ang lamig dito. Lamig. Papasok na ako sa school. Ang aga. Alas 6 dito ng umaga. And I'm walking. Going to school. Ito pala. Bus station. Pupunta ako sa bus station. Lapit lang naman sa bahay. Nag-i-snow pa rin guys, oh. Huminto na ng snow no 2 weeks ago. Pero this weekend bumalik na naman. Nag-snow na naman guys. Kaya ayan ang lamig na ginawa ko. Yes, it's been a month. Yes, it's been a month guys na wala akong upload. Ang tagal ko nang hindi nag-upload. Grabe, 1 month na akong hindi nag-upload ng video kasi nawalan ako ng ganang mag-upload ng video. Nawalan ako ng ganang mag-vlog kasi nga ang daming problema sa buhay. Ayan, kasi nung mga nakaraang buwan guys, nandito ako, punta ko kay asawa. Ayan, yun naman yung time na biglang nagkasakit yung tatay ko. Nagkasakit yung tatay ko sa Pilipinas guys. So nagkasakit siya ng August. August siya nagkasakit guys. Bigla na lang siyang nagkasakit yung tatay ko. So sumakit yung nung una nilalagnat siya. Tapos lagnat siya. Sumakit yung tiyan niya hanggang sa biglang lumaki yung tiyan niya. Tapos may bukol. Tapos yun, akala namin parang normal lang na sakit. Pero nung may bumukol na sa tiyan niya, yun, dinala na namin siya sa hospital. Tapos yun, nung dinala namin sa hospital, siniti-scan siya. And then, ni-refer siya sa urgent operation. So yun, after 3 days hospital, kasi kailangan pa siyang i-fully check up. Yun, pinaopera namin yung tatay ko. So, tinanggal yung isang kidney niya kasi may malaking bukol. Yung kidney niya kasi hindi na siya pwedeng makuha sa gamot. Kaya kailangan tanggalin. So, tinanggal nila yung isang kidney niya and successful naman yung operation niya that time guys. Na-opera siya mga September. September na-opera niya yung papa ko. And then 1 month, nag-recover siya ng 1 month. So, okay naman yung recovery niya. Malakas siya. Maganda yung niya. Yung pagka-recover niya. Tapos, after 1 month, bigla na naman siyang nakaramdam ng sakit sa may bandang operasyon niya. Tapos, dun sa may baba ng puso niya. So, yun. Nakakaramdam siya ng kirot. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung pagsakit ng tiyan niya. Hanggang sa bumagsak na yung katawan niya, yung pumayat na siya guys. So napansin namin pumapayat yung tatay namin. Tapos dinala ulit namin siya sa hospital guys. Pero that time, nung naoperahan pala siya, yung tinanggal na kidney niya na may bato, pina-biopsy pala namin. Ayan. Pina-biopsy pala namin yun guys kasi yun ang sabi ng doktor na kailangan i-biopsy yung kidney na natanggal sa tatay ko, yung may bato. So tinanggal nila yun, pinabiopsy. So ang tagal namin nakuha yung biopsy guys, mga after 2 months pa namin nakuha yung result ng biopsy kasi sa Ilocos kami, kailangan dalhin pa sa sa Manila yung biopsy kasi doon ipa-biopsy. So after 2 months pa namin natanggap yung result. Yun nga guys, pagkatanggap namin yung result, nalaman namin na cancer pala yung sakit ng tatay ko. Stage 4 cancer pala yung sakit ng tatay ko sa kidney, sa bato. So, gulat na gulat talaga kami guys kasi wala namang kaming history sa cancer. So, yun guys, na-discover namin by November na may cancer yung tatay ko. And gulat kami. So, yun. Nung na-discover namin meron siyang sakit na cancer, inirefer siya ng doktor ng
chemotherapy. So kinemo namin yung tatay ko, pinakemo namin ng tatay ko mga 10 beses. 10 beses nagkemo yung tatay ko. So habang nagkikemo siya, talaga siya, papayat na talaga yung tatay ko, tsaka hindi na siya nakakakain. Kaya ang kinakain na lang niya yung na-blender. Pinablad namin yung pagkain niya para malunok niya. And then, yun nga guys, after ng ilang buwan, patuloy yung chemo niya. And then, yun na, 10 beses yung chemo niya. Tapos after matapos yung chemo niya, mga siguro, January na natapos yung chemo ng tatay ko. Tapos nag-Christmas siya, bale nung Christmas, December, dun siya sa hospital. So dun na siya nag-Christmas yung tatay ko. Nag-Christmas siya. So after Christmas, inuwi namin siya kasi gusto niya mag-New Year sa bahay. So inuwi namin siya at nakapag-New Year pa siya dun sa bahay. So after 1 week, binalik namin ulit siya sa hospital kasi nga masakit talaga yung tiyan niya kasi nga yung cancer niya. So binilik namin ulit siya sa hospital para tapusin yung chemo niya kasi meron pa siyang 3 chemo na kailangang tapusin. So yun, tinapos niya yung chemo niya. Umuwi siya sa bahay ng mga January, na siguro yun, January 11 or 12, mga ganun. Na-discharge siya sa hospital kasi tapos na yung chemo niya. So after that, nasa bahay siya guys. Mga 1 week lang siyang nag-stay sa bahay. So after 1 week na nandun siya sa bahay, after ng chemo niya, yun nga, doon na siya namatay sa bahay kasi ayaw pa sanang pauwi ng doktor. Kaya lang ang tatay ko yung gusto nang umuwi kasi parang feeling niya parang wala na talaga, hindi na niya kaya. Kaya siya na nag-pursue yung umuwi sa bahay kasi gusto niya doon na lang siya, yun nga, mawalan ng malay. Yun nga nangyari guys, umuwi siya, doon na siya nawalan ng malay nung January 18. January 18 nung namatay yung papa ko. Ang sakit-sakit guys, sakit-sakit. Kaya hanggang ngayon parang wala pa akong ganang mag-upload, mag-video kasi nga dahil doon nagre-recover pa ako kasi sobrang anxiety tsaka depression yung na experience ko ng mga ilang buwan. Grabe talaga guys, ang sakit-sakit. Ganun pala kasakit mawalan ng magulang. Ang sakit. Tapos ang bilis guys, 4 months lang talaga. 4 months na nagkasakit ng tatay ko. So hanggang sa tuloy-tuloy na, hanggang sa namatay na lang tatay ko. So yun, kaya wala akong upload guys dahil dun. Nagre-recover pa ako sa pagkawala ng aking papa. Ang sakit-sakit guys. So may 1 month na siya mula nung nawalang papa ko. So wala pa siyang 40 days. So magpo 40 days siya sa 21. So yun ang namin, may prayer kami para sa aking tatay. So yan guys, papasok ako sa school. Yan, nag-walking ako papunta sa sa bus. Huminto lang ako sa tabi ng kalsada. So yan guys, see you in my next vlog. Bye.